naalala ako ni Kuya. Oo, ikaw rin yung nag-pick up dati Ang pagsakay natin mga kaswabe, natawagan na natin yung isang booking natin. Kinansel. Medyo nahirapan lang tayo ang kontakin si Sir. Hindi sumasagot. Pagalitan na naman tayo ni Mrs. Swabe nito. Shoutout muna sa ating kaswabe, Sir Chris Gabo. Ingat sa biyahe, Sir. Good morning mga kaswabe. Araw naman ng Sabado, araw ng sideline. Gaya tayo sa Lalamove. Lalamove gaya tayo ngayon mga kaswabe. Kaya tayo nakakulay orange. So nakapagpa-pull tank na tayo, tapos na-reset na rin natin yung trip A natin sa 0. Tignan natin kung saan tayo dadalhin ni Lalamove ngayong araw na ito. At kung maabot natin ang ating sideline goal na 3,000 pesos ng gross income mga kaswabe. Time check, Nice. 8:35 ng umaga. Dito ko mamaya. Okay na ako sa akin, time check, 9:33. Alas mag-iisang oras na naman tayo walang booking mga kaswabe. Nagabang kasi talaga tayo. Ayoko ng mga pooling, okay, mga malapitan lang na malilate yung rate. So ito, nakakaaliw lang. Kasi last time, nakuha na natin itong booking na rin na to Fresh sashimi mga kaswabe, priority na naman siya dito sa Parañaque yung pickup. 3.7 kilometers, 13 minutes away lang raw sabi ni Waze. Tapos yung pagdadalan sa may Kaunlaran, Quezon City. Yung sa may Robinsons Magnolia. So yun. Pero malamang sa malamang mga kaswabe, kaya nga dito sa update ni Lalamove, no? Yun nga, pag mga priority, hindi ka makakuha ng kasabay. Kasi nga dapat within 1 hour na-deliver na kung 15 kilometers away, no? So yun, pick up muna natin. Booking number 1 mga kaswabe, update ako mamaya. Okay mga kasama, time check 9:51, na-pick up na natin. Bali, 3 styro boxes, tapos may isang maliit na eco bag. So naalala ako ni Kuya. Oo, ikaw rin yung nag-pick up dati Kaya mga kasama, end natin to. 46 minutes daw, sabi ni Waze. Kaya lang sa EDSA, niya ako pinadadaan. Hindi tayo susunod kay Waze, ayaw dumaan doon dahil doon tayo na para ng asbo dati. Sa ibang So liliis tayo mga kasama, dito tayo siguro sa may Diosdado Macapagal. Para iwas rin tayo sa Ross Boulevard. Wow! Tapos tayo Saysay para Aurora Boulevard. Yun rin yung dinaanan natin last time Dito ko mamaya mga kasama, booking number 1. Lalamove, priority booking to. Okay mga kasama, habang nandito tayo sa traffic light, update ko muna kayo sa ating segment. Ating segment na ano ang masasabi ni Kaswabe? Mapapansin niyo, nagsalamin ako. Kasi habang binabasa ko tong message ng ating isang kaswabe, napansin ko maliit pala. Nahihirapan akong basahin. So ang message natin, prefer by Bal X Cha. Sana po tama yung pagbasa ko dun sa pangalan niyo, no? Ang tanong niya, zoom in ko na konti Nakakapili po ba kayo ng mga ipipick up na items? Parang hassle if mga pinamalengke tulad ng isda or kaya mga semento, which is hassle, kaya baka malamog po yung sasakyan. Ang masasabi ni Kaswabe. Yung mga sample natin to, itong booking natin to. So itong sample na to maganda kasi nakaspecify talaga doon kung ano yung klase ng booking na kukunin natin. Yun nga, nakalagay 3 boxes raw ng fresh na sashimi, tapos may isang bag, tapos perishable products, huwag raw mag-double book, hindi raw kailangan ng lalabag. So, madalang, hindi madalas na nilalagay ng mga customer dyan sa mga notes kung ano yung mga items na pipick upin mga kaswabe. So, ang workaround dun, which is maganda rin naman na practice na gawin, bago ka pumunta sa booking, kunyari swipe mo na, nakuha mo na yung booking, bago ka pumunta, tawagan mo muna mga kaswabe. Una, para malaman ko confirm na yung booking kasi baka mamaya nalimutan lang palang i-cancel o kaya dalawa yung binook niya, nakuha na pala ng ibang rider or driver yung booking, so baka masayang lang oras mo. Una, kung confirm yung booking. Pangalawa, tama ba yung PIN, tama ba yung address, mayroon bang clear na na landmark doon, may puno ba ng mangga, may tindahan. So yun. Tapos syempre, pangatlo, ayun nga, ano pong isasakay? Kasi kunyari ayaw natin ng items, no? Pwede naman natin i-cancel, no? Kaya lang syempre apektado yung ratings natin. Pagkatapos, mapopost yung order taking natin ng 10 minutes. So hindi tayo makakuha ng booking agad, hindi natatapos yun. Tapos ako, yung pang-apat, kaya ako tinatanong ko kung may pasahero. Kasi nga dito sa Lalamove Delivery, bawal ang pasahero mga kasabi. Unless lalaride ka, no? Pero syempre ibang booking yun Kung lalaride ka, talagang clear na lalaride yung binook nila.
Tapos clear din na delivery. So ako, since Lalamove delivery lang, yung mga pumapasok lang sa akin is talagang puro mga deliveries lang. So, yun mga kasama, tawagan lang natin yung customer para nga malaman kung ano yung mga isasakay. Tapos, again, kung hindi tayo komportable dun sa isasakay, for example, sinabi niya, 2 banyera po ng tahong, fresh tahong. Eh, ako, matik yun mga kasama. Kandaling ko talaga yun. Sige, baka mamaya, tumapon-tapon dito sa sasakyan, malansahan yung carpet ng sasakyan natin. Yung mas abala tayo. So, pero itong mga to, ito, for example, fresh sashimi, talagang maayos siya na nasa styro box, kaya goods to. Kasi pangalawang pick up na sa kanila eh. So, yun lang mga kasama, tawag lang sa customer to confirm kung ano yung mga items na ikakarga. So, sana makatulong, yan ang masasabi ni Kaswabe. Okay mga Kaswabe, dagdag na masasabi si Kaswabe. Nandito tayo sa kabilang topic right now. Meron tayong isang kaswabe, si Sir Noel Bonzon. Ang tanong niya, zooming ko na lang, quiz. As in, tuwing Sabado ko lang ba lumalabas sa Lalamove? Ang masasabi ni kaswabe. Ano mga kaswabe, sideline ko dito. Meron talaga akong trabaho ng Monday to Friday. Tapos ngayon tuwing Saturday lang ako nakaka-sideline dito sa Lalamove at saka sa Grab Express. Para naman pag Sunday, syempre family time, pahinga rin. So, dagdag ko lang, no? May nagawa na kaming video dati ng Mrs. Swabe. Pero matagal na yun, 1 year ago na. So, pinag-usapan namin kung okay ba na sideline itong paglalamove at saka pag-Grab Express. So, matagal na rin ako naglalamove at saka Grab Express mga kaswabe. Nagpasasang taon na rin. Pero, yung nga, sideline ko lang to. Every Saturday lang ako lumalabas. Minsan Sunday kapag hindi tayo nakakabiyahe ng Saturday. Pero masasabi ko, kung sideline lang mga kasabi, no? Yung kung hanap ka lang ng extra nakita, tapos gusto mo hawak mo yung oras mo, goods ito, itong Lalamove at Grab Express mga kaswabe, kung sideline lang. So pag-usapan natin yung mga advantages, no? Teka lang, stop na nabutan tayo ng stop. Nagbe-blink na yung green. Baka mapara pa tayo o kaya ma-end cap. Unang advantage mga kaswabe, madali lang makapasok dito sa Lalamove. Sa Lalamove ba? Sa Grab Express, sarado yung application nila. Parang naalala ko nung nag-submit ako ng mga documents, nag-submit ako ng application. Parang the following day, approved na ako, tapos kailangan ko na mag-deposit ng parang 300 pesos ata. Yun yung parang cash bond ko. Pagtapos, yun na, may pumapasok na ng booking, nakikita ko na, tapos nung Saturday na yun na yung nakabiyahe na ako. So una, madaling makapasok. Pangalawa, hawak mo yung oras mo. For example, kung kunyari, ihatid ko si Junior Swabe sa kung saan man may lakad siya, pwedeng maghanap ako ng booking na papunta para sabugot yung diesel namin. O kaya pwede rin ako maghanap ng booking na magpauwi. So, anytime pwede mong gawin, no? Na maghanap ka ng booking para makakumita ka ng konti. Other na advantages niya, pangatlo siguro, ayun na, kung ihatid ko si Junior Swabe o si Mrs. Swabe o kaya may personal ako na lakad, pwede akong kumuha ng booking na at least along the way papunta rin dun. So, libre na yung diesel ko. Yun yung pangatlong advantage mga kaswabe. Pagkatapos, ang usual ko, no, yung parang average ko na kinikita dito sa Lalamove na Saturday sideline. Kung mga 12 hours akong bumabiyahe, manipis na yun na 1,000 pesos na net, no? So, naibawas ko na yung diesel, yung car maintenance, yung pagkain, tsaka kung ano naman mga gastos. So, manipis na yung mga kasabi. Usually, mga 1,200, 1,500, ganyan. 1,000 na net, manipis na yun. Pagkatapos, siguro yung isa pang advantage, nakakapamasyal ka. Kasi, minsan nakakaaliw lang, yung parang, dito pala to. Paglabas mo pala, dito pala yun. Yun pala yung daan. Yun yung mga advantages. No? Pero syempre, may mga disadvantages din, mga kasabi. Ang isang disadvantage, kunyari, dapat kasi talaga sarili mo yung sasakyan. Kasi kung magsa-sideline ka, tapos or kung regular mo tong trabaho, no? Kung hindi mo sasakyan, nagbabayad ka ng boundary, medyo manipis, mga kaswabe. So for example nga ako, no? Kung makakonect ako ng 1,000, 1,200, pagkatapos ang babayaran ko sa boundary para doon sa paggamit ng sasakyan is mga 800, hindi parang 400 lang ang take home. Parang manipis yun. So unang disadvantage yun, kaya dapat may sarili kang sasakyan
Kung makikiboundary ka, medyo talo. Pangalawang disadvantage dito mga kasabi, hindi sigurado yung kita. Kasi depende rin talaga sa diskarte mo, depende sa dami ng bookings na makukuha mo. Kaya hindi sigurado. May mga instance, naalala ko isang beses, malakas na malakas yung ulan. So tumigil muna ako, nagpatila muna ako ng ulan. Na mga 3 oras yata yun bago ako nakakuha ng booking. So parang take home ko lang ata ng time niya, parang 700 pesos lang ata. Kahit not 12 hours tayong bumiyahe. So hindi sigurado ang kita mga kaswabi. Kasi yun yung mga kalaban natin traffic, tapos yun nga kapag may bagyo, may baha. Tapos syempre kailangan alam rin natin kunyari may mga events sa mga lugar. For example, naalala ko lang dadaan tayo sa may MOE, diba meron dyan parang arena. So kung meron dyang laban ng UAAP o kaya may concert, traffic dyan mga kasabi, iwas tayo dyan. Ganun din doon sa Philippine Arena, sa may Smart Araneta Coliseum ba yun? So kapag may mga event doon, o kaya may mga rally dyan sa may Luneta, sa may EDSA Shrine. So yun yung mga kalaban natin mga kasabi dito sa paglalamove. Kasi nga, nandito tayo sa kalsada. Tapos syempre, ultimately, mabubugbog talaga yung sasakyan. Yan yung disadvantage. Pero yun kailangan natin yung sasakyan para dito sa sideline natin. So, mga kasoy, kung kayo naghahanap ng sideline na madali naman makapasok, pagkatapos hawak mo yung oras mo, pagkatapos kung meron ka diyang lumang sasakyan na okay lang naman sa'yo na medyo mabugbog, nasakyan ng mga boxes at saka kung ano-anong mga pinapadala ng mga customer, magandang sideline itong paglalamove at pag-Grab Express mga kasabi. Yun lang. Ingat sa biyahe. Okay mga kasabi, kung interesado kayong mag-apply sa Lalamove, ito yung step-by-step guide kung paano mag-apply. Tapos paki-input na rin yung aking referral code. Baka naman. Okay mga kasabi, time check 10:59. I-drop off na natin yung mga styro boxes ng Shashini. Dito tayo sa may RDU nitong mall. Ayan, kilalabas na natin. Hanap tayo ng paparadama ko sa may bang tayo. Next booking natin completed, booking number 1. Dito tayo sa Kaunlaran, Quezon City. Hello po, good afternoon po. Ma'am, sa Lalamove po, yung dadalhin po sa may Amang Rodriguez, Pasig. Yes po. Tanong ko lang ma'am kung anong items po isasakay? Acrylic, maliit lang. Acrylic, maliliit lang. Wala namang pang pasahero ma'am? Wala. Apo, yun. Sige ma'am, salamat po. Bye. Okay mga kasama, time check 1:36. Halos lagpas 2 oras tayo mga kasama mula nung doon sa drop off natin. Nag-lunch, nagpahinga. Tapos, masaan tumal talaga ng booking mga kasama. So ito medyo nag-aalangan pa ako dito sa booking to kasi medyo mababa yung rate. 1.6 kilometers dito Kaunlaran. Pagkatapos ng pagdadalan sa may Amang Rodriguez sa Pasig. So medyo malapit lang pero okay na rin kasi masyado nang matagal tayo naghihintay doon sa pinag-parkingan natin sa ilalim ng puno. Okay mga kasama, time check 2:18. I-drop off na natin dito yung mga acrylic, all goods. Binayaran tayo ni sir. Eksakto! Labis walang kulang. Kaya may Pasig mga kasama, ano pang tayo paparadaan? Okay mga kasama, time check 2:29. Nagpahinga tayo doon sa ilalim ng puno dito sa compound nila. Minasway tayo mga kasama, 2.5 kilometers, 12 minutes away lang. Punta tayo sa Marikina. Tapos dadalhin natin sa may Pasay, dun sa may Rose Boulevard banda mga kaswabi. Okay mga kaswabi, time check 2:43. Itong sako siya ng mga popcorn kernel pala mga kaswabi. Sa mga hilaw pa siya, medyo mabigat din. Pero goods naman siya sa booking na 200 kilograms sedan. Pagkatapos, hatid natin doon sa may MOA banda mga kasabi, 20 kilometers, 1 hour 10 minutes away. Pagkatapos ang bill na lang sir, 486, binigyan niya tayo ng 600. Tapos ano raw, pwede raw umabot before 5 kasi hanggang 5 o'clock lang raw yung re-receive. Pero maaga pa naman. Gapang lang tayo, tingin tayo baka may sabay pa tayo mga kasabi. Okay mga kasabi, time check 4:06. I-drop off na natin yung mga sako ng mga tawag dyan, mga popcorn. All goods, binayaran naman tayo kanina sa Marikina. So hanap tayo ng mapaparada mga kasama. Habang pa tayo ng next booking natin, dito tayo sa may Pasay. . 2
Okay mga kasabi, update ko muna kayo sa ating segment. Ang ating segment na... Ano? Ang pasalubong ni Kaswabe. Okay mga kasabi, dito naman tayo sa Kainta. Noong nakaraan nang galing tayo dito, ang pasalubong natin ay sapin. Nagustuhan nila Mrs. Swabe at ni Junior Swabe. So ngayon, ang pasalubong naman natin ay biko mga kaswabe, mainit pa. Mukhang masarap. Pero bukasan natin ito kakainin dahil diet tayo eh. Yan ang pasalubong natin mga kaswabe, biko. Bango. Wow! Okay mga kaswabe, time check 8:39 ng gabi. Dito pa rin tayo sa may Kainta banda. Nagpark tayo dun sa isang gasoline station kasi nag-aabang talaga tayo ng booking pa uwi. Ang dalang talaga ng mga booking mga kasabi. So ang na-swipe natin is papunta palayo actually. Pick up is 3.3 kilometers, 10 minutes away. Tapos tinatanong naman kung may aircon raw ba yung sasakyan. Sabi ko naman meron. Kasi raw ang mga ipapadala raw is mga cakes. Tapos ang pagdadala mga kasabi sa may Diliman, Quezon City. So mapapalayo tayo. Dito ako mamaya, pick upin na natin. Okay mga kasabi, time check 8:59. Na-pick up na natin. Akala ko naman mga 2-3 cakes lang ang dadalhin. Taba, hindi pala mga kasabi. 33 na cakes. Wow! Plural, may S. Ang dami. So tiniklop natin yung upuan natin sa gitna para magkasya kasi 2 layer lang raw, 2 patong lang ang pwede. Hindi pwedeng multiple kasi masisira raw yung cake. Tapos dahan-dahan lang raw ang andar kasi nga medyo maalog malambot yung cake. So baka raw mag-slide, baka dumikit raw sa box. So atid muna natin mga kasabi, 8.1 kilometers, 25 minutes away, sabi ni Waze. Okay mga kasabi, dito tayo sa ilalim ng flyover ng ano ba to? Kamyas Kamuning. Din tayo sa service road ng EDSA. Malapit na tayo sa pagdi-deliver ng 1.1 km, 6 minutes away na lang raw. Pero may na-swipe tayo mga kasabi. West Triangle, pagtas ang pagdadala, malapit na sa may Alicia, Quezon City. So double booking tayo. Pero ibababa muna natin itong mga cakes kasi wala tayong paglalagyan. Ayan, update ako mamaya mga kasabi. Ngayon lang tayo naka-double booking. Wow. Kasi hindi pa sabay, magkasunod pa. Okay mga kasabi, time check 9:42. Na-drop off na natin yung mga cake. Dami. Pagod. Kaya lang, yung pagsakay natin mga kasabi, natawagan na natin yung isang booking natin, kinancel. Pagkatapos nung chinecheck ko, magre-request review ko para hindi magbawasan yung ratings natin. Ano naman raw, available lang raw yung kung apektado yung ratings natin. Since wala, hindi mo siya ma-request review. So hopefully, hindi apektado yung ratings natin. So hanap tayo ng paparadahan, no? Kaya baka gumapang na rin tayo pa uwi mga kasabi kasi medyo konti na lang rin yung bookings eh. Ito. Carmina Beard. Ay, na-leave disorder. May sinuway tayo mga kasabi eh. 2 kilometers away, kaya leave disorder. Nag-LTO tayo. Dito ko mamaya mga kasabi. Update ko lang kayo mga kasabi tungkol din sa canceled booking, no? So nung gabing yon, hindi available yung review, no? Pero kinabukasan, nag-check ako, available na, pwede na ako mag-request ng review. So nag-input naman ako dun na rason ko, sabi ko nga, hindi ko pa natatawagan yung customer, kinancel na niya. So hindi ako nag-cancel. Tapos nag-submit ako, tapos sabi nga raw, after 3 days raw lalabas yung result, no? Tapos ang update ngayon, Saturday ako bumiyahe, Sunday ako nag-submit ng request review. Tuesday, ayan, na-approve na, review successful. Tapos ibabalik naman daw yung nabawas dun sa aking service rating. So, ang lesson learned doon mga kasabi, hindi porke si user nag-cancel, pababayaan mo na lang. Kasi mababawasan pala yung service quality rating natin. So, kailangan pa rin tayo mag-submit. So, kung meron kang chat or text doon sa customer, o kaya kung meron kang call log na may papakita na tinawagan mo yung customer, pwede nating i-attach raw yun. Tapos nabasa ko pa sa Facebook group ng Lalamove, kailangan raw English yung ating isasubmit na reason. Kasi raw hindi yata mga Pinoy ang nagre-review. Yun ang sabi. Pero yun nga, yung sa akin, English naman, tapos na-approve naman. Yun, dagdag na info lang mga kasabi. Sana makatulong. Okay mga kasabi, time check 9:56. May na-swipe tayo dito sa Project 4. Pagkatapos ng pagdadalan sa may Makati mga kaswabe. Kaya lang tinatawagan ko, hindi sumasagot. Pero puntahan natin, malapit naman na 2.2 kilometers, 8 minutes away. Mag-U-turn tayo dun sa ilalim ng flyover ng Santolan. Yun, sana makuha natin, ma-deliver para magandang may booking tayo pa uwi. Dito kami mga kasama, dito tayo sa may Cubao banda to eh. Hindi ko lang kabisado kung anong lugar.
mismo. Okay mga kasama, time check 10:07. Na-pick up na natin yung mga items. Yung isa parang bigat, parang semento yata siya. Tapos yung iba mga para mga nail gun at saka mga pako daw. May construction raw sila na ginagawa doon sa isang mall doon sa Makati. So doon natin ihatid. Paid by credit mga kasabi. So hatid muna natin 10 kilometers, 30 minutes away. Sabi ni Waze. Okay mga kasama, time check 10:38. Dito tayo sa may Ayala Center sa Makati. I-drop off na natin yung mga stuff, mga concrete nails pala yun raw, sabi ni Sir. Tsaka yung iba raw, mga bala raw sa nail gun. So, paid by credit yung mga kasama, wala tayong siningin na cash. So, gapang tayo pa uwi mga kasama. Medyo wala na rin booking. Dito ako mamaya, dito tayo sa Makati. Okay mga kasama, habang gagapang tayo pa uwi, may na-swipe tayo dito lang sa Makati. Sabi ni Waze, 3.3 kilometers, 11 minutes. Sa pagdadalan sa may Mandaluyong. So, pick upin muna natin. Sayang naman. Malapit lang. Dito ako mamaya. Okay mga kasama, time check 11:30. Na-drop off na natin yung 2 boxes. Binayaran naman na tayo kanina ni Sir. So, dito tayo sa may parking ng condo. Lumalabas. Uwi tayo mga kasama. Galit na si Mrs. Wale. Kanina pa nagte-text. Anong oras ako uwi? Okay mga kasama, naka 142.4 kilometers tayo ngayong araw na to. Tapos nakapagpapultang na ulit tayo. Pultang tayo ng umaga. Tapos ngayong gabi papultang ulit. Yung pakarga natin ngayong gabi, yan yung eksakto. Nagastos natin sa diesel para sa sideline natin ngayong araw na to. Okay mga kasama, time check 12:10 ng hating gabi. Lagpas 15 hours tayo sa kalsada ngayong araw na to. Pagalitan na naman tayo ni Mrs. Wabi nito. Okay mga kasama, lagpas 15 hours tayo. Ang haba ng waiting time natin, 7 hours. Ang tumal kasi ng booking, nag-aabang tayo ng magagandang bookings. Compute naman natin mga kinita natin mga kasabi. So sa 7 booking sa Lalamove, 2,759. Cash tips natin, 114. Gross income natin, 2,873. Expenses naman natin, diesel 698. Budget for car maintenance, 300. Pagkain, 150 pesos. So sa lagpas na 15 hours na sideline, ang net income, yung malinis na take home pay natin, 1,725 pesos. Nice! Update naman sa ating incentive savings mga kasabi, 114 na cash tips. Alright. So, bigo na naman tayo. Hindi na naman natin na-hit ang ating sideline goal na 3,000 pesos na gross income. Una, matumal talaga mga kasabi. As in, ng konti lang talaga ng mga bookings. Pangalawa, naghihintay talaga tayo ng mga magagandang bookings. Kaya medyo matagal yung mga gap, yung mga waiting time natin. Lalo na ng lunch. Parang 3 hours yata tayo na nag-aabang ng booking nun. So, yun. Tapos yun nga, pangatlo, panay single booking lang natin. So, medyo olats talaga. Kailangan talaga mag-double booking para kumita tayo dito sa Lalamove. Pero, I stand by what I said. Okay pa rin naman, na sideline itong Lalamove. Pero yun nga, sabi ko nga nung kanina, hindi lang sigurado yung kita. Katulad ngayon, lagpas 15 hours tayo pero medyo mababa ang kinita natin. Tapos hindi pa natin na-hit yung ating sideline goal. Pero yun, bawi na lang next biyahe mga kaswabe. Yan din muna mga kaswabe. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa ulitin. Ingat-ingat sa pagmamaneho para ang biyahe natin ay laging swab.